Kamusta na kayo mga kayami? Simulan na natin ang napakainit na Japanese movie noong 2018 na pinamagatang Pansit Cantonero. Nagsimula ang kwento sa isang binata na nagngangalang Francis Pilapil. Patungo si Francis sa isang maliit na resto bar kung saan siya nagtatrabaho bilang bartender. Nung gabi na iyon, isang mamasita na nagngangalang Clarice ang una niyang naging customer. Lumapit ang kaibigan ni Francis na si Aristotle at sinabi nitong matagal na raw nilang suki doon sa bar ang babae na iyon. Dito nga ay nagpaligsahan ng magkaibigan sa pagtimpla ng masarap na inumin para kay Clarice. Habang nagtitimpla sila ng alak, nagtanong si Aristotle kay Francis kung bakit wala pa rin siyang nobya hanggang ngayon. Sumagot naman si Francis na pakiramdam niya ay boring kasama ang lahat ng babae kaya wala pa rin siyang natitipuhan. Makikita sa mukha ni Clarice na hindi niya nagustuhan ang pahayag ni Francis tungkol sa mga babae. Maya-maya pa ay tumayo na rin si Clarice sa upuan at nagpaalam itong uuwi na. Nang makaalis si Clarice, nakita ni Francis sa ilalim ng baso ang sulat na iniwanan nito para sa kanya. Nakalagay sa sulat na maghihintay si Clarice sa labas ng bar hanggang matapos ang duty ni Francis. Yari na! Nang matapos ang trabaho ni Francis, huminto sa kanyang harapan ang isang magarang kotse na minamaneho ni Clarice. Pinasakay siya nito sa kotse at habang nasa daan sila, sinabi ni Clarice na malapit nang matuyot ang kanyang bulaklak kaya naghahanap siya ng isang mahusay na hardinero na magdidilig dito. Kung papayag daw si Francis na diligan ng bulaklak ni Clarice ay babayaran pa nito ang kanyang serbisyo. Sarap nun. Sinong Francis ba naman ang magagawang tumanggi dyan? Mami, pagdating nila sa bahay ni Clarice, agad na nagtanggal ng kasuotan si Francis para madiligan na niya ang dapat madiligan. Subalit bago pa man magdikit ang kanilang mga katawan, bigla na lang tinawag ni Clarice ang isang malinamnam na dalaga na nagngangalang Ann Habilyonar. Iyami, sinabi ni Clarice na manonood lang siya sa kanilang dalawa at I will touch myself lang. Swerte ng mukha nito. Naguguluhan man si Francis ay hindi na rin siya nagtanong pa. Dito nga ay walang humpay niyang nilamukos ang matatayog na kabundukan ni Ann. Sa kanya binayo ng binayo ang masukal na kuweba hanggang sa kumatas ang likas na yaman na nakatago sa kaloob-looban nito. Lalim nun. Nang matapos ang umaatikabong serbisyo, nagbigay lang ng 500 si Clarice dahil hindi daw pasado sa kanya ang performance ni Francis. Sa kabilang banda ay nagustuhan naman ni Ann ang ginawa nila ni Francis kaya dinagdagan pa nito ng 500 ang bayad sa kanya. Kung yung mga kayami ko yan, kahit libre, palag-palag yan. Libog nyo. Dito na nga ipinaliwanag ni Clarice na nagmamay-ari siya ng isang factory na nagbibigay ng aliw sa mga nalulumbay na kababaihan. Lugaw si Clarice ng mga callboy, kumbaga. Isa palang pagsusulit ang ginawa nilang dalawa ni Ann at para kay Clarice ay hindi pasado ang performance ni Francis. Magpasalamat daw siya kay Ann dahil kahit papano ay binigyan siya nito ng gradong 75. Napakasarap naman ng practical exam na yon. Hands-on talaga. Tinanong ni Clarice kung gusto bang magtrabaho ni Francis sa kanila bilang isang professional pansit cantonero. Naguguluhan pa rin si Francis sa mga nangyari kaya mabilis niyang tinanggihan ang inaalok sa kanya. Bago umalis si Francis ay binigyan siya ni Clarice ng isang calling card. Tawagan lang daw niya ang numero na iyon kung sakaling magbago ang kanyang isip. Matapos pag-isipan ng mabuti ni Francis ang inaalok sa kanya, tinawagan din niya si Clarice kinabukasan upang tanggapin ang trabaho. Pagdating ni Francis sa opisina, ipinaliwanag ni Clarice sa kanya kung paano nag-ooperate ang kanilang factory. Matapos nito ay kinuhanan siya ng litrato ni Clarice upang maisama na siya sa mga pagpipilian ng kanilang kliyente. Bumili rin sila ng magagarang kasuotan na gagamitin ni Francis sa kanyang trabaho. Pagbalik nila sa opisina, dumating ang number 1 pansit cantonero ni Clarice na nagngangalang Azuma. Nang makita ni Azuma si Francis, nagbigay ito ng pagbati kay Clarice dahil napakahusay daw niyang pumili ng empleyado. Nasisiguro daw ni Azuma na maraming kliyente ang mahuhumaling kay Francis dahil sa mga katangian niya. Kinagabihan habang naka-duty si Francis, dumating ang kaibigan niyang babae na nagngangalang Megumi. Palagi silang nagkikwentuhan ni Megumi tungkol sa subject nila sa eskwelahan. Lagi din niya itong binibigyan ng libreng inumin sa tuwing pumapasyal ito sa resto bar. Alam ni Francis na matagal nang may pagtingin sa kanya si Megumi, subalit hanggang kaibigan lang talaga ang trato niya rito. Pogi. Kinabukasan ay tinawagan siya ni Clarice upang ipaalam sa kanya ang detalye tungkol sa una niyang kliyente. Pagdating ni Francis sa lugar, nakilala niya doon ang isang mamasita na may kagalang-galang na pananamit at postura. Dumiretso sila sa isang mamahaling karinderya upang ipagpatuloy doon ang kanilang kwentuhan. Tinanong ng kliyente kung ano ang masasabi ni Francis sa mga babae na pumapatol sa mga lalaki na halos kalahati na ng kanilang edad. Sumagot si Francis na mula pa noong pagkabata ay humahanga na siya sa mga babae na mas matanda sa kanya. Hindi daw niya maintindihan ang ibang babae kung bakit para bang isang krimen ang pagpatol sa mas bata sa kanila. Wala naman siyang makitang masama doon lalo't pareho naman silang nasa hustong gulang. Nga naman, ilang sandali pa, bigla na lang tumayo sa upuan ng babae at nagpaalam itong uuwi na. Pakiramdam tuloy ni Francis ay nadismaya sa kanya ang una niyang kliyente.
Pagpunta ni Francis sa opisina, sinabi ni Clarice na natuwa ang kanyang kliyente kaya muli siya nitong aarkilahin sa susunod na araw. Nagtataka tuloy si Francis dahil inakala niya na hindi siya nagustuhan ng kliyente. Sa sumunod nilang pagkikita, ipinaliwanag ni Mamacita na nagmadali siyang umuwi dahil may sumilip na gata sa pagitan ng kanyang hita. Alam na siguro nating lahat ang susunod na mangyayari. Ayun na nga, uminom muna sila ng kaunting lambanog para mas lalong uminit ang kanilang mga karburador. Matapos nito ay dumiretso silang dalawa sa Sogo Hotel para masimulan na nila ang sinumpaang trabaho ni Francis. Talaga namang pagkasarado pa lang ng pintuan, kinalikot kaagad ni Francis ang uhaw na talaba hanggang sa lumabas ang napakainit na sarsa ni Mamacita. Iyami, simulan nyo nang hanapin yung full movie at sinisiguro ko sa inyo na hindi nyo pagsisisihan ang bawat eksena. Nang matapos ang kanyang serbisyo ay agad na nagtungo si Francis sa opisina. Masayang ibinalita ni Clarice na nakatanggap daw siya ng 5-star mula sa una niyang kliyente. Wala na rin daw ibang uupahan na lalaki ang kliyente maliban kay Francis. Very satisfied customer, kumbaga. Ibinigay ni Clarice ang pera na kinita ni Francis tapos ay pinag-usapan nila ang tungkol sa susunod niyang trabaho. Kinabukasan, nakipagkita si Francis sa ikalawa niyang kliyente na medyo may edad na pero may asim pa. Matapos silang magkwentuhan tungkol sa mga libro, inaya siya ng kliyente sa mismong bahay nito upang doon nila isagawa ang sinumpaan niyang trabaho.